Okay. Magandang gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin Talk News PH. At magandang gabi sa mga OFW natin. I hope you're fine dyan sa Middle East. At bago tayo magsimula, I would like to request, paki-like naman, paki-share this video to your friends. And of course, if you're new to this channel, paki-press yung subscribe. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang, para medyo lumago ng konti itong channel natin, Justin Talk News PH. At ano bang balita na pag-usapan natin? Ano bang issue pag-usapan natin ngayong araw na to, ngayong gabi na to? Itong latest breaking news, itong pagsuspende ni Ombudsman Boying Remulla kay Sergeant at Arms o sa Chief na si Moy Naplasca. Ang bilis ng suspension at ang bilis ng decision at ang bilis ng conclusion. Ganyan kagaling si Boying Remulla. Tulad nung naging DOJ secretary siya na kakasimula pa lang ng investigation, meron na kagad siyang conclusion. You remember yung nangyari kay Bantag, guilty kagad. Nangyari kay Tibes, ganun din. So hindi siya makatiis, talagang kasama siya sa papilan. Kasi pumapapil na kaagad yung kapatid niya. At ito, kasama talaga siya dapat. Kasi yun naman ang papel niya. So ngayon, nagbigay siya ng order na to suspend the Sergeant at Arms sa Senado na si Moy Naplasca, Major General Moy Naplasca, na masuspended for 6 months without pay. Without pay pa, ang bigat. At lagi niyang sinasabi na ang kasalanan ni Sergeant at Arms, ni Moy, ay ang pagpaputok ng warning shot. Bakit ito napaputok? Kasi bago sana nagbigay ka ng suspension, which is normal naman, imbestigahan mo muna. Then you have to suspend. Ang sabi niya, preventive suspension daw yan para hindi ma-muddle up yung investigation na gagawin niya. O, dapat yung iba ring mga hepe sa ibang departamento tulad ng PCTP, Philippine Center for Transnational Crime, suspend mo rin kasi involved sila dyan. And of course the NBI, dapat yun ang isuspend mo, si Matibag. Hindi mo, you never lift a finger para i-suspend din sila, para hindi sila maka-influensya. Kasi main character sila dyan sa siege na yan. Sinabi niya, bakit nagpaputok daw? Tinitingnan ba ni Ombudsman Remulla yung buong insidente? Bakit umabot sa ganyan? Prior sana na nagbigay siya ng suspension. Nalalaman ba niya na kasi marami ng balita yung mga reporter ng Senate press office na maraming tao dyan sa second floor na doon sa bridge going to the GSIS building. Nakukunan nga nila ng video at meron silang naririnig na nagdrill. Kaya nagdesisyon si General Naplasca na pupuntahan. Nag-ano sila, prepara, then kasama na yung mga Marines at saka yung mga USAA security. Pinuntahan nila yung lugar at nakita nga nila na mayroong mga armed na NBI agent na nandyan na sa vicinity sa likod ng Senado. Hindi totoo na nandoon sa GSIS building sila, dahil nakapatong na sila sa leads. Yung leads kasi yung nasa labas ng building, nasa labas yun, parang corridor.
Doon na nakapatong at they are armed with long arms. O, mga AR-14, AR-15, mga Bushmaster pa yung dala, pang ano talaga, pang combat. Kaya china-challenge daw nila. So verbally challenge, anong sinabi, sino ba kayo? At ang sagot naman na mga NBI agent kami. At sabi nila, pwede bang ibaba ninyo yung mga armas nyo? Instead na ibaba, kasi sila ang may karapatan dahil nga sila ang may hawak ng security sa lugar na yon. Dahil Senate premises na yon. Hindi naman yun GSIS. At questionably, bakit nandyan sila sa GSIS building? For what purpose? Bakit nandyan sila? Na yung sinasabi ni BBM Bangag na 4 o'clock pa, wala na sila. Na sinabihan na niya si Matibag na very conflicting doon sa mga sinasabi na Matibag na hindi siya nag-deploy ng mga NBI agent, but the President said na inutusan niya si Matibag na withdraw no yung mga NBI agents niya na nandyan sa vicinity at sa loob ng Senado. 4 o'clock pa. Ang insidente nangyayari ng alas 8. So anong ibig sabihin? Sinungaling si Matibag. So yung mga NBI agents na yun ay armed. At bakit sila armed? Kaya nga sina-challenge na ibaba yung armas, but instead na ibaba yung armas, umaksyon pa na tinaas yung armas at pointing to the USAA security. So anong ginawa nila? Warning shot sila para matigil yung ang pag-threat sa kanila. But instead, nagpaputok din. So yun ang dahilan na napaputok yung USAA. Sinamoy naplaska yung Sergeant at Arms. Siyempre, para naman hindi sila sugurin, sabihin ng mga NBI na mahina ang pwersa nila, napabutok sila ng marami, around 27 shots, at ang NBI nakapaputok ng 5. Later investigation, it was found out na sabi kasi isa lang ang pinaputok. Later on, nakikita nila na 5 bala ang tumama doon sa side ng Senado, which means na meron talagang gunfight. Meron exchange of fire between the two groups. So anong ibig mo sabihin yan? That's an attack. That's a siege. Attack yan sa Senado. At yung ibang mga dilawan at mga ibang mainstream media na kasama sa binayaran ng administrasyon na to, ni Lisa Aranita, bayad yung mga yan. Alala mo pa ba na mayroong ang isang lugar dyan malapit sa Malacanang, doon niyang kumukuha ng mga sweldo yung mga press na yan. Di ba? Noon pa yan, 2023 pa. Ginagawa hanggang ngayon. At naalala niyo nasa Timog, yung isang ano dyan, na probably GMA, di umano, na mayroong malitang hinahatid dyan, sabi ng mga Marines. Kaya itong mga mainstream media, wala tayong ma-expect sa kanila. Talagang kakampiyan doon sa proponent nila sa mga principal, which is the administration ng Malita Syndicate. Nakasama itong mga mainstream media. So, malalaman mo naman the way they ask SP Cayetano. Nakakainis yung mga ano nila. Gusto nilang sabihin na stage. Kaya nagalit si Senator Cayetano. Anong stage? Nagkaputukan na stage. Nandyan yung NBI. Stage. So, kasama sa drama yung NBI na nagpunta dyan. Mahirap stage yan. Narinig nga natin doon sa press conference ni Claire Castro na may NBI. Nasabi na nakaupo lang daw doon. Kasama yung Blue Guard. Napaka ng kwento na yun. Nakaupo lang doon. Walang dalang armas. Later,
they found out dun sa investigation together with the PNP na nasa loob na pala ng premises ng Senado diyan sa ah, diyan sa Leeds. O parang ano yan, sidewalk na nasa labas ng building. Doon na nakapatong yung mga NBI. Kaya nga doon sa mga videos na nakuha rin ng mga reporter, may mga dalang flashlight. Oh. So, there is truth to the confession nung isang witness na NBI, si pangalan nun, Uragon, na nagpunta nga yung asawa niya dyan sa Senado para tulungan siya. May dalang abogado pero hindi yata nakapasok. So, sinabi niya na nag-utos talaga sa kanila yung PTCP, PCTP, PCTC, Philippine Center for Transnational Crime, chief na si Jerome Mediano, Attorney Jerome Mediano, na inutusan daw ni BBM na kailangan to get Bato, to arrest Bato at all cost, at kahit na may mamatay, they don't care. O kaya nga doon sa vlog ko, talagang their intention, pwede kung along the crossfire, kung magkabarilan na doon, kung hindi pa napigilan ni na Plaska yung pagpasok ng mga NBI, magkaroon ng gunfight dyan sa loob ng Senado para lang ma-extricate nila si Senator Bato na posible na magkitil, tama ba? In the crossfire mamamatay yung ibang senador at they don't care. Kasi sabi ni BBM kahit sino mamatay walang problema. Kahit yung kapatid niya na nasa loob. Di ba? So nakikita natin na talagang attack yun ng mga NBI na fuel ng napigilan nila na Plaska. Kaya this is the reason na hindi katulad nung pag-aresto ni Tory na that was successful, ngayon nasaktan si Boyeng. Kunwari ito si John B. Crimolia, in favor dito sa mga senator kasi ang last statement ng PNP chief, if there is no warrant of arrest that is issued by local or domestic court sa Pilipinas, hindi talaga sila akto for the arrest of Senator Bato. So yun ang nangyari. Yun ang sabi ng PNP chief ni SILG, John B. Crimolia. Pero iba si Boyeng. Iba talaga siya. Medyo na-frustrated siya sa fueled or unsuccessful operation na gagawin sana ng NBI na kukunin si Bato de la Rosa. At all cost, kahit sinong madali dyan, okay lang sa kanila. Kaso nga lang, ulitin ko, nasaktan sila dahil napigilan ni na Plaska. Kaya ngayon, ang pinag-initan si na Plaska. At sabi pa ni Boyeng na in the investigation, imbestigahan lahat, including nga si Ruben Padilla, na kasama ni Bato. So anong kasong ipataw mo ni Bato na wala namang warrant at wala namang ngayon, as of now, walang nakafile na kaso with regards to dyan sa crime ng EJK na yun ang pinaratang nyo kay Bato. Paano yan sasagutin? Walang kaso. O paano nyo arestuhin na wala namang warrant? At ang warrant ng ICC hindi naman mapapakita ni Trillanes. In actuality, hindi niya na-present doon sa Senado. So yan, fake yan. Hindi yan legitimate, hindi yan authenticated na warrant of arrest, kaya hindi mapakita. So si Boyeng medyo nagtampo siya dahil unsuccessful, and that is the only way na masalvage na yung situation siguro by
accusing, then later on charging ditong mga senator. Kasi sinabi niya, si Jinggoy was saying na itago daw yung mga CCTV. Ang sabi ni Jinggoy, yung mga CCTV, dahil dalawang dalawang CCTV ang kinapi. Isa doon kay John Vic Remulla dahil humingi nga ng copy si John Vic Remulla doon sa CCTV footages. At sabi ni Jinggoy, yung copy natin, itago natin. Baka nga, itamper yung other copy, meron tayong proof. Yun ang sabi ni Jinggoy. At ngayon, under investigation na si Jinggoy. Dahil nakita niya doon sa statement na nagsalita si Jinggoy na ganyan. So, itong mga report na to, galing din sa mga reporter dyan na mga bayad ng administration. So, ganyan ang nangyari. Ngayon, ang unfairness nga dyan, dapat hindi lang si Sergeant at Arms Maplaska ang kanyang, Major General Maplaska ang kanyang isuspinde. Kung hindi, si Matibag, ang daming kasinungalingan. Sinabi na wala daw involved, hindi daw siya nagpadala ng mga operatiba niya na NBI dyan sa GSIS. And in fact, nasa lang daw sila, si Kia Hotel. Later on, lumabas sa mga reporter yung video clippings, yung mga footages na ang daming mga NBI na dumating, ilang van yun. And they estimated na around 50 to 60 NBI agents na nagpunta doon. At fully armed sila. May mga bulletproof vest pa na nakasuot. So they're in for a fight. At ito na-prevent nga ng USAA. Kaya ang sama ng loob nila. Hindi nila na-fulfill yung plano nila. So ngayon, ito na sila ngayon. Naghahanap na ng ibang paraan para talagang makaganti. Pero tama lang yung decision ni Senator Bato na umalis. Kasi hindi talaga nila titigilan. Yung pagpasok nila noong 13 ng gabi, you can imagine, nag-issue na yung Supreme Court ng 3 days na sagutin ng NBI yung pag-aresto. Bakit aarestuhin nila si Senator De La Rosa? Pero nagkandak pa rin sila ng operasyon para ma-extradite si Senator De La Rosa diyan sa Senate building. Kung wala pang usaha, talagang matutuloy yun. At mag room to room search. At ang niyan, may mga usaha security na handang lumaban. Kung mag room to room yun sa mga Senate offices, pwede magkabarilan. At pwede talagang merong casualty na fatality na senador ang mangyari. To their, sa kanilang katuwaan, tutuwa sila kung malagasan ng mga senador. Dahil yun lang ang balak nila na makuha nila ulit ang majority dyan sa Senado. At matigilan itong kanilang mga kinatatakutan ng mga investigasyon sa Blue Ribbon Committee. So yan, i-discuss natin later on in another vlog with regards to that. So ito, yung mga statement ni Boying Remulla, talagang papel siya. Papel talaga kaagad. Sasalita kaagad, nagko-conclude kaagad. Yan naman ang di natin ikapagtataka dahil yun ang style niya. Kakasimula pa lang, nagde-decision na kaagad. Ganyan naman ginawa niya sa DOJ. And until now, malaki pa rin ang kanyang influensya dyan sa Department of Justice. And of course, the NBI, which is under the Department of Justice. So, siya pa rin ang boss dyan sa lahat. Pati yung DOJ Secretary. Sa kanya yan na nagre-report din. So, yun ang nangyayari. So, ngayon, bago lang
nag-press conference ulit si SP Cayetano at sinasabi niya yung lahat. No? He narrated kung ano talagang nangyayari at handa siya na magkaroon ng investigation, not only yung isang department which is the PNP, but of course yung mismong Senate, kailangan mag-conduct sila ng sarili nilang investigation. Huwag lang yung NBI, kasi siguradong i-whitewash nila na hindi sila kasama dyan. Inulit din ni Senator Cayetano yung mga kasinungalingan ni Matibag. Ano yung mga kasinungalingan? Unang-una, yung paghabol nila kay Bato de la Rosa. Paano nila yun substantiate? Na sabi pa nga ni Marcolita, sabi daw ni Matibag sa kanya na hindi na namin pinahabol yan kung makapasok na sa session hall, wag na ninyong habulin. Imagine. So sabi ni Marcolita, paano na lang yung yung car park dyan, parking space dyan, mga stairways dyan, di ba park ng Senate yan? Tanong din ni bakit binugbog nyo yung namin o sa security? Anong reason nyo? Nag-conduct ba kayo ng investigation? At yung siyam na mga personnel nyo, NBI personnel na humabol kay Bato, na inabuso si Bato, muntik ng madapa, nadapa talaga, na pinapigilan na makapunta sa session hall para hindi makabuto for the number 13 slot dyan sa pagpalit ng Senate presidency na frustrated sila. At bakit nag-checkpoint sila? Bakit nag-checkpoint sila dyan? Paki-explain, Matibag. Binubuksan yung mga kotse ng mga senator, which is a violation of law. At ginawa nila yon. Sagot. At ang pinakamatindi, yung warrant of arrest, kailangan ipakita mo sa amin, ipabasa mo sa amin. Sabi ni SP Cayetano, ipabasa mo sa amin yung sinasabi ninyo na warrant of arrest na winagapway ni Trillanes, na pinagyayabang ni Trillanes. Ito walang masasabi bakit siya nagdala ng warrant of arrest na yan. Ano ba siya? Sheriff na ba siya ng tawag niyan ng ICC? Kaya ganyan ang nangyari. I hope i-consider din ni Boying yung talagang dapat naman i-consider niya yung with regards to the issuance of local warrant of arrest para ma-aresto si Bato. At sigurado po, abogado din naman siya, ombudsman pa, i-recognize niya yung reality na yan, na nasa wrong statute nga rin yan, na hindi pwedeng arestuhin ang isang Pilipino na under sa jurisdiction ng bansa natin, sa ating courts, kung dalhin man siya sa ibang korte sa labas ng bansa, kailangan dadaan mo na sa local judicial authority, competent judicial authority, which is our local courts sa RTC. So yun ang dapat i-realize ni Boying. Baka naman kung anong pagsasabi niya, sayang ang pagka-ombudsman niya. So ganyan ang nangyari ngayong araw na ito. At magkaroon daw ng investigation, but the sad thing, suspended na si Naplasca. At sabi ni sa statement ni Senator Alan Cayetano na kailangan nila ang papel na nag-suspend ni Sergeant at Arms Naplasca para makapagpili sila ng replacement, kasi by Monday mag-convene na yung impeachment trial court sa Senado. So they need a replacement para naman sa protection nila. Sa bagay, wala na si Bato dyan, free as a bird na si Bato, at hindi talaga ng kumpiyansa, because tama naman na hindi siya magkumpiyansa, hindi titigil yan.
kung hindi nila matupad ang kanilang balak. Dalawang purpose na mawala sa bilang si Bato at pangalawa sa impeachment, hindi makapagsalita at saka sa pananakot sa ibang mga senador. So yun ang purpose ni Boying. So medyo frustrated si Boying sa pangyayari dahil alalahanin natin part of the committee na nagsadlak, nag-traitor kay President Duterte, yung 5 na nagmi-meeting para nga dyan sa kidnapping ni President Duterte. Kasama si Boying dyan, si John B. Crimolia, si Anyo, si Teodoro, at saka si Bangat. Sila ang nagpaplano niyan. Si Anyo kasama pala. Sila nagpaplano niyan. At the same group ngayon. Nawala na lang si Anyo dahil nag-retire na. Nag-resign sa kanyang National Security Post. National Security Chief. So, antabayan natin anong mangyari dito sa investigasyon na to. Kung hindi ba i-whitewash ng husto yan at lalabas na ang mga senador pang may kasalanan at yung USAA. Nakikita natin kung saan papunta yung hearing na yan, or it will die down. Pero hindi naman pwedeng mag-die down yan dahil magkaroon naman talaga ng resolution ng isang senador to investigate dyan sa floor, dyan sa plenary or sa committee ni Senator Bato. Pero hindi na nga mag-attend si Bato, so probably papalitan siya sa committee na yan, sa Peace and Order Committee and Rules Committee. Iwan ko kung sino ngayon ang ma-appoint. By Monday magkaroon na ng appointment ng mga chairman of the different committee dyan sa Senado. So malalaman natin. At the same time, mag-convene yung Senate Tribunal for the impeachment ng BP Inday Sara. But it doesn't mean na magsimula na yung trial. Kasi maraming pag-usapan pa dyan. So, yun ang ano natin. Hintayin. So, I think ito lang ang mga issue na i-discuss natin for this episode. At maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At before you leave this channel, paki-press naman ng like. Paki-press naman ng like. And then, if you like this video, please share it to your friends. And of course, if you're new to this channel, you're a new viewer na napadaan lang, paki-subscribe naman para tumaas ng konti ang subscriber natin. Maraming salamat sa inyong pagpanood dito sa Justin Talk News Page. I hope you will patronize this channel, Justin Talk News Page. Maraming salamat at good evening sa inyong lahat. At God bless. Take care lang. Salamat po.